mindset and strategy na ginawa ko dito sa sales ko nitong month of August, no? So, ang akin, ang ganda nung topic nila ni Broker Richard kanina, no? Sa akin, always remind. So, remind myself, not only yung i-remind mo yung, yung client mo, no? So, remind ko yung sarili ko na hindi lang ito yung pagbebenta, not only selling, kundi tumutulong tayo sa mga pamilya na magkaroon ng sarili nilang bahay, no? And then, pangalawa, yung consistency. So, kahit tayo may rejection, kahit tayo pagod, kahit wala sa kondisyon or wala sa mood, mas maganda maging present lagi. So, motivation kasi, andyan yan eh, nandito tayo ngayon, di ba? Motivated tayo ngayon. Ang taas ng motivation natin, paglabas natin, minsan nawawala yan eh. So, motivation comes and goes, pero ang consistency and discipline, yun ang magdadala ng resulta. So, ito pang isang strategy na ginawa ko, maximizing resources. So, yung benta ko ngayon, talagang minaximize ko. Kasi hindi ako nahinto eh. Na-hospital ako ng ilang araw, and then may inaalagaan akong 82 years old, which is yung mother ko. Pero never akong huminto. Kasi lahat naman tayo, di ba, laging hawak ang gadgets natin. Pwede tayong sumagot anytime, pwede nating ituloy ang ads, pwede tayong mag-post walang bayad, pwede tayong mag-post sa TikTok, sa Facebook, any social media, lahat ng resources ay gamitin natin. Kasi kung hindi natin gagamitin yan, wala tayong makukuhang client para makausap natin. So lahat talaga ng resources ay ginamit ko, no? Hindi mo pwedeng katwiran na wala akong pera pang ads. Pwede tayong mag-post sa Facebook, pwede tayong mag-post sa TikTok, kasi yung ibang sales ko ngayon ay nakuha ko sa TikTok, and then yung isa ay KKK siya. So nakikita lang niya yung mga post ko, consistent lang talaga yung posting natin, no? So yun nga, maximize resources. Kasi dati, lang tayo yung mga flyers lang, no? So napakaswerte talaga natin. Mas marami tayong makukuhang sales. Mas malaki ang opportunity na makakuha tayo ng sales, hindi yung nagbabahay-bahay tayo. And then, pang-apat, relationship. So, relationship over transaction talaga. Kasi ako, hindi natatapos sa reservation yan eh. So, yung client nyo, pagkatapos ng reservation, kakamustahin mo pa rin sila, follow up mo sila sa ibang mga kailangan nilang tapusin. So, yung rapport na bibuild yan, yung trust nila sa iyo as salesperson nila, na bibuild yan. So, doon pumapasok naman ang referral. So, yun yung isang client ko naman ay referral din yun. And then, lastly, faith and gratitude. Kasi bawat closing ng sales ay blessing at dapat ipagpasalamat. Kaya ang iiwan ko sa inyong mensahe, wag lang numbers ang habulin, serve with heart, stay consistent, gamitin natin ang social media and other resources na available, and never give up. This is Miss A of Team Cairo from Yesland Realty. Thank you so much. Team Cairo, Tadana, let's go, shining brighter. Ayan, magandang araw, Yesland Realty family. Ayan, so naglalakad ako paakyat dito. Naisip ko, buti na lang hindi to singing contest, no? Buti na lang real estate awarding to. Kasi kung singing contest, baka last place ako. Pero thank you, Lord. At nabigyan tayo ng chance or opportunity na ma-recognize, hindi lang sa top 10, no? Pinangarap ko kasi talaga siya maging top 10 at magkaroon ng ganitong ribbon, char. So, pero top 3, grabe po yung blessings na binigay sa akin ni Lord. Talagang breakthrough to ito sa akin at sa Team Tel Aviv. Recognize ko lang po yung aking broker, si Broker Mel. Ayan, so, tulad na sinabi ko, sobrang laking blessing. Sabi ko nga, amazing grace. Kasi hindi ko talaga pinangarap. I mean, hindi ko akalain, hindi ko ina-expect. Di ba sabi ko nga, parang nakakakilig yung feeling na nandito ako sa top 10, more so top 3 nga, di ba? So, na gusto kong mag-inspire, lalo na doon sa mga
bago, nakatulad ko lang din dati na nakaupo dito man or nung na-award ako top 30 noon. Pero now I'm here, top 3, sobra grabe. Ang galing ni Lord. Kaya nga pag top 2, sorry. I mean, nire-recognize ko kasi yung top dito sa Yesland. Sabi ko nga, pag may nagko-congratulate sa akin, ang galing ko daw. Pero hindi eh. Si Lord talaga yung magaling. Kasi wala ako dito kung hindi dahil sa Kanya, di ba? Sobrang grateful ako. Sabi ko nga, yung my heart is full of gratitude sa Kanya. Dahil I know I have a purpose bakit ako nandito sa Yesland. Kasi yung makatulong tayo sa mga taong nangangailangan ng bahay, di ba? Ang laking privilege sa atin na mga taga-Yesland na matulungan sila. But anyways, yun nga, breakthrough ko yung last August. And sobrang laki ng tiwala ng binigay sa akin nung isang client ko na nagbigay talaga sa akin ng big impact bakit ako nandito. And ano ba yung mindset, no, na may share ko sa inyo? Simple lang, like a simple person na, yun lang, iniisip ko lang talaga na kung kinaya nila Miss Jo and Miss Rhea, na pinangarap ko lang din on top 10, but I'm here in top 2, na nag-inspire sa inyo. Sabi ko, kaya ko din. Diba? So, nangyari nga. And thank you, Lord, talaga. And, yun nga, every no na na-experience ko kapag nagtitripping, pag nagmamaning, pag walang walk-in, okay lang. Di ba? At least natatry natin na subukan yung best natin kasi I know God will do the rest. So, yun nga. And nangyari nga, no? Lagi akong nagpapasalamat. Iniisip ko, pag nane-negative ako, iniisip ko lang, maging positive lang always. So yun nga, always be grateful sa lahat na nangyari, bad man yan or good. And for the strategy naman na pwede kong ma-share, bakit po tayo naging successful this month of August? First is, 3 C's po yun. No? So 3 bagay. First is, yung lagi rin nating naririnig na naging inspiration din sa akin, yung maging consistent. Yun nga, I make myself busy na kailangan lagi tayong may ginagawa. Mag-post, mag-update sa mga kliyente, which is yun yung naging advantage bakit po tayo nakabenta dun sa Centrina. So, first, organic inquiry na hindi ko akalain na magtitiwala sa atin, pero dahil nag-update lang tayo, na nag-update, so nakuha natin yung tiwala. Then second is yung connection. So yun nga, importante po yung mag-build talaga ng trust sa ating mga kliyente. Kasi hindi naman po ito yung one-time relationship lang. It's a long term. So kaya kailangan first na magtiwala sila, talagang ingatan po natin kasi manganganak at manganganak yan. That's why meron po tayong mga referrals, di ba? So yun yung dalawang sales ko aside sa Centrina. And then, third is yung continuous learning. Napaka-importante po. Mag-invest po tayo sa sarili natin. Huwag po tayo maging still sa kung ano lang yung alam natin. Ayun, nag-adapt po ako sa technology yan. So, inaaral po natin yung makabagong paraan kung paano makakabenta katulad ng ginagawa nila SSP Nico, nila SSP Jo, di ba? Which is, napakabuti ng Yesland, no? Thank you din, Yesland Realty, sa support and sa lahat ng inspiration po ng bawat isa na binibigay nyo sa akin. Especially yung mga nagta-top team, especially Team Jerusalem. Ayan, thank you po sa mga message nyo, especially broker, Mama Beth, sobrang na-appreciate ko po. Sabi ko nga, Jerusalem, isa kayong icon ng Yesland na inspiration ko talaga. Ayan. And also, Team San Diego, yes, lahat po tayo. Kayo po ay inspiration ko. That's why nandito rin po ako. Kasi kung hindi ko kayo in-inspire or hindi ako nag-aspire na katulad nyo, wala rin ako dito. So, ayun, by the way, I'm Ann Brosas from Team Tel Aviv. God bless! Di nyo ba na-miss yung kaingayan ko? Ang daming memory sa Yesland. Grabe. Nakakakaba pa rin pala, Diyos ko. Akala ko sanay na.
Iba na pala ngayon. Okay, I would like to thank, ayan na tayo, mag-i-English na ha. My beloved broker na walang sawa pagsuporta. And my beloved SD, Michelle. And my team, Team Santorini and Team Grateful Gems. And Tito Tony. Grabe, nakakakaba pa rin pala. Matagal-tagal kasi. Actually, siguro si Lord ang nakamiss sa akin. Na-miss ni Lord na mag-share ako sa inyo ng goodness niya. Amen? Idol! Si SD Omer. Okay. Marami pa yan, yung mga pictures nakita nyo, di ba? By the way, ewan ko kung kayo, katulad ko, nagbe-birthday ako sa Yesland. My birthday in Yesland is October 29, 2017. Yan. Nakakaba? Mag-8 years na ako sa Yesland and I'm very grateful. Amen? Sino dito yung mga 6 years na pataas? Taas kamay, yung mga kasabayan namin. 6 years na sa Yesland. Yan, kami na SDMEC. Grabe, salute ako sa inyo. Congrats. You stay, we stay. We cry with Yesland and we pray with Yesland. Congratulations. Sabi nyo, I'm proud of myself. Yan. Sino naman dito yung 4 years na sa Yesland? Taas kamay. Yan yung mga nagbebenta noong panahon ng pandemic, yung mga nakamas. At yan din yung tumatanggap na ng mga komisyon ngayon. Woo! Yan yung mga naghihintay na ng mga email. Kasi yung mga pre-selling nila ay nagpo-porso na. Meron ng mga loan take-out, ganyan. Sila yun. So, congrats din sa inyo. Sino naman dito yung mga 2 years na? Yan. Ito yung mga super swerte nyo. Bakit? Kasi nandyan na lahat eh. Ang resources ng Yesland, andyan na, bibigay na lang. Kumbaga, pinipid na lahat. Hindi katulad ng mga unang time, grabe, mahirap. Mahirap talaga. Pero ngayon, ang swerte-swerte nyo. Sabihin nyo, I will stay. I will stay. Pag umalis kayo, bahala kayo. Sino naman dito yung 1 year? Yan. So, kayo, sabihin nyo sa sarili nyo, thank you, Lord. Kasi nandito pa ako. At sino may mga first time, taas ang kamay, huwag mahiya. Ayan, ako. Congratulations, nakilala nyo ako, Charis. Hindi yun. Congratulations, kasi nandito kayo. Nakikita nyo na yung mga fruit na iniyak namin nung unang panahon. Di ba, broker? Yung mga iniiyak namin, ganito yung mga gusto namin gawin. Mga pangarap ni Broker Nikki, ni Broker Richard, at yung mga meeting na sangkatutak. So, eto na yon, nandito na yung mga result. Ang dami na may kotse, ang dami na may bahay. Bumulat na lang kayo ng mata ng 15 or 30, may komisyon na kayo. Dati hindi naman ganun. Pero dahil sa goodness ni Lord sa Yesland, grabe, inabutan nyo. So, grab the opportunity. Huwag kayong umalis. Okay? Tara, kapit tayo. Naku, time is up. Mabilis na bibilis lang. Pagbigyan mo na, pang Miss Universe eh. Saka ngayon lang to, hindi ko na alam kung kailan pa ulit ako mauulit. Diyos ko. Si Joe, kinabukasan, nag-post. Ano ba naman, Joe? Buti na lang. September na. Mahal mo na ako. Ayan, knowledge. Ito ang aking tip. Knowledge. Kailangan magkaroon kayo ng knowledge sa mga project. Yung sistema, kung magkakaroon kayo ng focus project, kailangan alamin nyo yun. Para hindi kayo mahihirapan na i-focus yun. Then, yan, binibilisan ko na. So, pag nagkaroon na kayo ng knowledge doon, kailangan lahat doon, kahit nakapikit kayo, masasagot nyo. Kasi yun ang focus eh. Hindi yung focus tapos hindi nyo man lang alam kung may school ba sa kalapit or something, ganun. So, next is active. Pag nakuha nyo na lahat ng detalye ng focus project nyo, kailangan maging active kayo. Hindi yung seminar, attend. Pero, hindi naman kayo nag-active. Wala kayong pinupost. So, ang tip ko doon, magkaroon kayo ng sistema. Like for a week, ano yung gagawa kayo ng videos, everyday, ilang ba yung popost nyo sa IG, etc. Hindi pwedeng magustuhan. Kasi tatrabahuhin, okay? Gets? And number 3, positive. Kasi pag nagawa nyo na yon, lahat nalaman nyo na, alam nyo na, active na kayo, maging positive kayo. So, hindi pwedeng, hindi ko yata ito kaya. Hindi talaga. Hindi nyo talaga kakayanin. So, naisip nyo ba kung hindi naging positive si Broker Nikki nung unang panahon? Wala.
wala tayong Yesland ngayon. Pero dahil paulit-ulit, kung nakikita nyo lang kami nung una, ando kami sa sulok, doon sa Binyam ba yun? Tapos nakita nyo yung mga kung saan nag-Christmas party. Pero dahil naging positive siya, naniwala siya sa mga pangarap niya, dapat maging ganun din tayo. Hindi masamang kopyahin yun, promise. Hindi bawal kopyahin na magiging positive ni Broker Nikki at ni Broker Richard. Ako ba magtatagal ba ako ng 8 taon kung hindi rin ako nag-positive? May mga failures, oo. Marami. Acting. Marami, pero pag nakatanggap kayo ng email sa 50 na 30, mawawala lahat yun. Di ba? Oh, yun ang papawin ang lungkot nyo. Kasi yun naman talagang ginagawa natin bukod sa magsilbi sa Panginoon at magsilbi sa mga client natin. Ano to? Joke-joke lang, walang reward. Di ba? And last but not the least is enjoy. Yan. Maging balance tayo sa buhay natin. Huwag puro trabaho. Nabubuhay. Huwag tayong mabuhay dahil sa pagtatrabaho. Mabuhay tayo or magtrabaho tayo para mabuhay tayo. Gets nyo? Di ba? Mabuhay tayo. Ay, sorry. Direct cut. Magtrabaho tayo para mabuhay, okay? Para ma-experience natin yung mga commission natin. Huwag tayong makalimot mag-tithes. Nandun ang totoong sikreto. Amen. Yun ang laging dinuturo. Ano man ang religion nyo? Marami pa to, kaya lang time is up na eh. Meron pa akong pa-parlor game. So, hindi. Pero seriously, ganito lang po talaga ako sa mga bagong naka-encounter sa akin. This is me. So, you can approach me, help you. Pang-artistahan ito. Okay, mahiya. Kasi hindi ako nahihiyang batiin kayo minsan kahit hindi ko kayo kilala. At dami ko nang hindi ka kilala. And thank you, Lord, nandito tayong lahat. Amen? I love you all. God bless